Hindi tayo kumukonti, dumadami. Sunod yata, baka sunod dito, may dalawang service na tayo. Salamat po sa ating Panginoon. Sa pagkakataon na ipinagkaloob sa atin, alam natin na tayo ay hindi tagalupa. Lagi ko lang inuulit, nasa lupa tayo, pero hindi tayo tagalupa dahil binago na ng Diyos ang ating identity. No, yung tinatawag na spiritual identity. Kaya tayong lahat na narito na tumanggap sa Panginoon ay mga tagalangit na. Kaya nga naalala kong sinabi ni John, ang mga tao daw na tagalangit ang pinag-uusapan ay mga bagay na panlangit. Pero pag tagalupa daw ay mga bagay na panlupa. Ang tinutukoy niya noon ay yung source. Ang source ng tagalupa, lupa rin. Pero ang source ng tagalangit-langit na tayo nasa lupa dahil tayo ay ambassador. Nagre-represent tayo ng kaharian ng ating Panginoon. No? Kaya ito ang dahilan bakit tayo nag-aaral at bakit kailangan nating matuto dahil kailangan ang ambassador ay merong kakayanan na i-represent ang kanyang pamahalaan sa lugar kung saan siya dinala. At dito tayo dinala sa lupa. At kailangan ng Diyos na makilala ng marami pang mga tao ang Diyos ayon sa kanyang panuntunan sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Kaya salamat sa pagkakataon na ipinagkaloob ng ating Panginoon. So let us pray. Panginoon, salamat po sa katotohanan na kami ay hindi tagalupa, kami ay nasa lupa para i-represent ang mga spiritual realities na siyang layunin po ninyo sa program mo na restoration. Ngayong umaga, narito ang inyong mga anak na patuloy na umaasa at gustong kumilala ng mga bagay na panlangit. At dahil po dito, Lord, kami ay mga tinawag mo upang binigyan ng kaloob, upang maging medium of knowledge ng mga katotohanan ng panlangit. Kaya ngayong umaga, under the power of your Holy Spirit, I will speak according to the discernment that I've discerned right now sa subject na gusto niyo pong iparating sa inyong mga anak. We know, God, na kami tumatayo spiritually sa presensya ninyo. Salamat po. This is my recognition once again sa inyong presensya para sa mga kapatid na narito ngayon na patuloy na tumataas ang pagkaalam tungkol sa inyo. Salamat po. This is my recognition once again sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. So, ngayong umaga, gusto ko muna kayong dalhin doon sa ginawa natin kanina. Ang ginawa natin kanina ay hindi ritual. Yun ay realidad. Dahil ang disenyo ng Diyos tungkol sa realidad sa Kanya, kailangan malaman natin kung bakit siya namatay at bakit siya ipinako sa krus at bakit may involved na dugo at yung kanyang laman, at yun ang gusto niya na ma-recognize natin, hindi simbolo, yung talagang realidad noon, ang dahilan ay ang access natin sa God the Father ay walang iba kundi yung kanyang ginawa. Walang makakapunta sa Ama, sabi ng Panginoon, maliban sa pamamagitan ko. Kaya yung tinatawag na proseso na ginawa niya dito sa lupa ay tanda. Ngayong time na to, ang realidad, meron na tayong boldness dahil sa Kanya na pumunta doon sa presence of God na noong unang panahon, sa time nila Moses, sa time ng Old Testament, hindi ganun ang pribilehiyong meron sila. Yan ang kaibahan. At dahil doon, makikita nyo, isa pa sa kinukonsider ko, yung bakit tayo kanta ng kanta, no? Baka naisip, kumakanta tayo, para bang kala mo nandito lang sa lupa, pero hindi. Gusto kong basahin sa inyo ang isang presentation ng sumulat na alagad ng ating Panginoon tungkol sa kalagayan tungkol sa tinatawag na kalagayan ng presence of God sa panahon na natin. Pero bago 'yon, ay pumunta muna tayo doon sa anino o doon sa shadow, no? At yan ay makikita natin sa Hebrews. Bago tayo pumunta doon sa main message. Hebrews chapter
Gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi nawawalan ng kabuluhan yung pagkanta natin, yung pagsasalita natin. Praise God, hallelujah, we honor you, Lord. Hindi yun nawawalan ng kabuluhan. Yun ay nakakarating sa Diyos dahil yun ang sinabi niya. So, basahin natin sa Hebrews chapter 12, verse 18. Tungkol ito sa ginagawa natin, sa umpisa pa lang, may prayer, may praises song, may worship song. Sa TPT version, Sister Dayan. Yan. Nais kong basahin sa inyo at unawain po natin at alam ko dahil sa Espiritu Santo maintindihan natin to. Ang nakasulat dito, meron subtitle itong Bible ko sa TPT, Entering into God's Presence. Ito yung tinatawag na realidad na meron na tayo ngayon. Pero ang realidad na ito ngayon ay hindi ito katulad ng panahon ni Moses. Ganito yung pagkasabi sa Bible. For we are not coming as Moses did to a physical mountain. Makikita nyo, physical mountain with its burning fire, thick clouds of darkness and gloom, and with a raging whirlwind. Sige pa. We are not, tinutukoy, pag sinabi, we are not, hindi tayo yon. We are not those who are being warned by the jarring blast of trumpet and thundering voice, the fearful voice that they beg to be silenced. Noong time na yon, sige, tuloy natin, mamaya ako napapaliwanag. They could handle God's command that said, if so much as an animal approaches the mountain, it is to be stoned to death. The astounding phenomena Moses witnessed caused him, kahit siya, to shudder with fear, and he could only say, I am trembling in terror. Okay, dun muna, no? Tingnan natin yung isang portion na yon. Meron dun sa, lahat yun ay kinote galing sa Old Testament. Merong pangyayari dun sa Mount Sinai, nung nandun na sila, yung mga Israelites, ay, ang sabi ng Diyos, bababa daw siya sa Mount Sinai. At nung siya ay bumaba, ay nagbilin siya kay Moses, na wag palapitin doon sa bundok mismo yung mga Israelites, at kahit na yung mga hayop, hindi kailangan makapunta doon dahil mamamatay sila. At mapapansin nyo, nung merong binanggit dyan, ang naging effect sa lahat ng mga pumunta doon, nung nandun na sila, ay maging si Moses ay nanginig, natakot. Napansin nyo, meron trumpet. Paano nung actual na nangyayari yon, nung pagbaba pa lang ng presensya ng Diyos, ay may lindol na kasama. Lumilindol, tapos may tunog, yung trumpet. At yung tunog ng trumpet, hindi malakas. Palakas ng palakas. Hanggang hindi na makayanan. Nabasa niyo ba yung ginamit ng China? Yung balita ngayon, ginamitan ng China yung mga sundalo natin ng tunog. Na sobrang lakas na makakasira ng pandinig. Ganito ang itsura noon. Pero hanggang mabingi ka. Ginamit nila ngayon yun ng Coast Guard ng China para yung kanilang tenga. Yung last time, kung naman yung ang tawag doon, yung una muna doon sa mata. Pero mataas ang kanya, di ba? Na hindi makakita yung mga sundalo natin. Tapos ito na naman, sa tenga naman, pandinig. Yun ang itsura nung pagbaba ng presence of God. May lindol, may tunog, mayroong tunog ng trumpet, may lightning, parang lightning, yung kidlat. Kaya kahit si Moses na lingkod ng Diyos, natakot. So ano ang mensahe?
Ano ibig sabihin nun? Okay, bago yon sabi ng mga tao, Moses, wag mo na, ayaw na naming pakinggan ang Diyos, ikaw na lang. Dahil pag Diyos, mamamatay kami. Yan ang word. Dahil mo, yung tunog, hindi na kaya ng physical ear mo. Yung kidlat, hindi na kaya ng mata mo. Anong result? Siyempre, masisira ang iyong personalidad. At may tendency, ang tawag doon, ma-disabled ka. So gusto ko lang kayo makarelate. Noon, ang presence of God ay nakakatakot. Kaya sabi ni Moses nga, di ba, binasa natin, yung kakaiba daw, minsan lang yon. The astounding phenomena Moses witnessed, physically witness ni Moses ay naging dahilan para para masabi niya, siya ay manginig sa takot. Hindi ito pangkaraniwang nginig lang. Di ba tayo minsan sa dagat, yun na nakakatakot. Pag lalaking alon, gumagano na yun, halos hirap na bumalik ng barko, yun yung palatandaan na kung kaya mo pa yung malalaking alon. Pero nag-create siya ng takot, di ba? Ganun nangyari. Parang ganyan nangyari sa kanila. Ngayon, ang tawag doon, yung presence of God noon kila Moses ay hindi kayang i-contain ng mga mamamayan ng Israel. Kaya sila'y nakiusap na wag na uling mangyari sa kanila yon. At ano man daw sabihin ng Diyos, kay Moses na lang at si Moses na lang ang magsalita sa kanila. Ang reason noon, unang reason, yung pananampalataya nila ay paniwalaan nila yung pagiging mediator ni Moses sa Diyos at sa kanila. Bakit? Saan ba sila galing? Galing sila 400 years sa Egypt. Hindi nila kilala ang totoong Diyos nila. More than 430 years. Kaya nung time na yon, patuloy na nagpapakita ng authority ang God the Father through Moses para paniwalaan ng mga Israelite si Moses na mediator ng Diyos. Na yung sasabihin ni Moses ay alam nila na galing sa Diyos. Yun yung isang kahulugan. Ang pangalawang kahulugan, sa tinatawag na bagong kasunduan at lumang pagkasunduan, tayo ngayon ay nasa bagong kasunduan through Jesus Christ. Di ba kanina nag-communion tayo? Noon sa lumang tipan, yun yung lumang kasunduan. Ang kalagayan ng tao noon ay walang espiritu ng Diyos. Kaya wala silang takot sa Diyos. Natatakot lang sila pag may nakita sila physically na pangyayari, nakakaiba. Pero kung wala, wala. Amen? Kung kayo nandun, anong tingin nyo? Maniniwala ba kasi kayo sa Diyos? Personally. Hindi o maniniwala? Hirap sumagot, Hindi. Bakit hindi kayo maniniwala? 400 taon na makamundo kayo. Na nakatingin na ang development nyo ay galing lang sa bagay. 400 years sa Egypt, alipin sila ron. Kain, tulog, trabaho, kain, tulog, trabaho. So, kaya ganon. Ang pagbaba ng presensya ng Panginoon noon ay para mag-create ng fear. Ibig sabihin, takot para maniwala sila na ang kanilang Diyos ay totoo through Moses. But today, tingnan yung itsura natin ngayon. Yung sumunod, Sister Diane. Sige, paki-flash mo na. Hebrews, yan. Napansin nyo ang word, but contrast. Ano yung kahulugan ng contrast kaya sa Tagalog? Yung mga guro. Kabaliktaran. Taliwas. Noon, bumaba ang presence of God.
na ang dala ay takot sa mga unbeliever na Hudyo, bagamat pinili sila through Abraham. Ngayon, sabi niya, by contrast, we have already come. Amen? Kabaliktaran sa pangyayari, yung presence of God ngayon, ang sabi niya, we have already come near to God in a totally different realm. Ano yung different realm? The Zion realm. Ano yung Zion? Nagre-represent ng presence of God. Napansin nyo, yung dugo at yung katawan ni Kristo, yung katawan ni Kristo, pag binasa niyo sa Bible, nung siya ay ipinako, tawag dito, kortina na sobrang kapal, hindi kayang, sabi ng history, hindi kayang hapakin o kaya ay wasakin ng kahit tig-50 kalabaw na hihila doon sa. Pero, sa isang mahimalang pagkilos, nung sinabi ni Jesus Christ, it is finished. Yung kortina, nabiyak na lang, na meron itong kahulugan. Ito ay tumutukoy sa presensya ng tatay niya. Na lahat na ng tao, sa tinapos ni Kristo, yung sasampalataya ay meron ng boldness na makarating sa God the Father at sabihin with boldness kung anong mga natutunan mo kay Kristo na angkop para marinig ng God the Father. Kaya sobrang halaga na malaman natin si Kristo. Dahil yun ang boldness na meron tayo para yung God the Father matuwa at makapagbigay siya kung anong nararapat sa atin. At sabi niya, tayo'y tagapagmana. Sobrang laki ng salitang tagapagmana. Ibig sabihin, lahat ng meron sa anak meron sa atin. Amen? So, punta tayo dun sa tinatawag na anong nangyayari. Sabi niya, sa Zion realm, for we have entered the city of the living God. Hindi ito literal. Meron literal na Zion, yung Jerusalem ngayon. Pero hindi ito yung tinutukoy niya. No? Larawan lang yun, anino lang yan. For we have entered the city of the living God, which is the new Jerusalem. In heaven, meron pong Jerusalem sa langit, no? Hindi lang dito sa lupa. Kaya lang meron itong deep meaning, kaya lang hindi ko na ipapaliwanag. No? We have joined the festal gathering of myriads of angels in their joyous celebration. Alam niyo ba ibig sabihin ng joyous celebration? Ibig sabihin doon, pag joyous celebration, wala nang ginawa ang mga angels kundi mag-celebrate. At alam natin, ang ibang word dito ay feast. Di ba sa atin, sa pantao, pag may piyesta, lalo taga-mundo ka, alam mo, ay magluluto ako, lahat nagluluto, lahat naghahanda. Meron silang attitude of happiness. Tama, mali? Di ba, yung taga-mundo pa kayo? At minsan ngayon, nagagawa nyo pa yon. Dahil yung maturity lang naman ang problema ron. Anyway, ang point natin ay sa celebration nila, may kantahan din. Katulad ng ginagawa natin. Pastor, pag imagine ninyo, hindi yan Jerusalem doon ha, Jerusalem, yung heavenly Jerusalem. At sa totoo lang, tayo talaga, pag tayo pumunta na sa new heaven and new earth, tayo ang sentro ng God the Father. Sentro ng kagalakan niya. Kaya ang pinambili sa atin ay hindi pera o bagay, dugo, buhay. Ganun kaka-importante sa Diyos. Amen? Kung sakali man hindi nyo ito lubos na maintindihan, bayaan nyo lang, basta pakinggan nyo lang to. Sabi nga ni Pastor, no, ikahon nyo muna ngayon. Later, sa tuloy-tuloy na pagbababad natin sa salita ng Diyos, maintindihan natin to. Pero gusto kong makita nyo ito dahil hindi na ang approach ng Diyos noon sa mga unbelievers, sa mga Israelites ay takot.
Pero ang approach ng Panginoon ngayon through His Son ay celebration, jubilee. Na ang ibig sabihin ng jubilee, sa Old Testament, nung ipaliwanag ito, ay celebration na wala ng utang kahit sino. Yun ay larawan natin na dahil sa dugo at sa katawan ni Kristo, wala na tayong atraso sa God the Father. Tayong lahat ay malaya na makakalapit sa Kanya, provided that we understand our inheritance first sa salita niya. Kaya huwag kayong tumarin na pakinggan ang salita niya dahil yun ang magdadala sa atin para makarating tayo sa presence of God at ang pinakamatindi, dito pa lang sa lupa, ipaparanas niya ang kasaganaang meron sa makalangit nating identity upang tayo dito sa lupa makaranas ng a glimpse of joy. Kaya makikita mo, isa sa katangian ng Holy Spirit na tinanggap natin, joy. Gusto niya na maranasan natin yon at ipadama sa mga tao na tayo ay kakaibang mga tao katulad ng pinag-aralan natin. You are, ang sabi ng Bible sa Peter, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation that should show forth the praises of Him. Ang kapurihan niya ay kapag nalaman natin kung sino tayo sa spiritual na kalagayan para ma-broadcast natin sa mga unbeliever, makaranas sila ng kapahingahan din ng kanilang kaluluwa. The only way na ang Diyos ay maramdaman ng mga ibang taong tagamundo ay kapag lumalaki na ang buhay ni Kristo na tinanggap natin. Kaya huwag tayo masyadong inclined sa mga bagay. Bahagi lang yon, pero sabi nga doon, don't love the world and the content of it. Pag sinabing love the world, yung sentro ng buhay mo yon. Dahil ang bagay, hindi niya inalis, sabi niya, use your worldly wealth. Instrumento niyo ang bagay ng mga anak ng Diyos, pero ang pag-ibig natin ay nasa panuntunan ng ating Panginoon. Hallelujah! Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Praise God! Praise God! Thank you, Lord. So, yung pagpasok pa lang natin dito, psychologically, bit-bit nyo na ang awareness na the moment na lumabas sa bibig mo ang kanta, na kinakanta natin, anumang kanta to, alam natin, spiritual lahat to, yung pagpanalangin natin, anumang labas ng salita, ng bibig ng isang taong impluensyado ng banal na espiritu o ng divine nature, pumapasok yun, dumadating yun sa presence of God. Kaya nga sa tuwa ng God the Father, pararamihin niya makakapunta rito dahil gusto ng Diyos na lahat ng tao ay makaranas ng kakaibang uri ng katangiang galing sa Kanya. At ikaw lang ang pwedeng magpahayag nun dahil ikaw yung natututo. Amen? Kaya sobrang ganda ng pagpunta rito sa Fellowship Center at pakikinig ng Midweek Online at ng ating ito naman ay para doon sa mga hindi nakapunta. So manatili po kayo sa inyong panonood at pakikinig dahil ang salita ng Diyos ay para sa inyo. Amen? So hindi nawawala ng kabuluhan yung prayer, yung pagkanta natin sa umaga, pag-recognize natin ng lahat-lahat na sa total service natin dahil lahat ito ay hango, pattern ng nagaganap sa langit, sa Jerusalem of heaven, o kaya ay sa Zion place, or sa presensya ng God the Father, kahit sobrang layo ng heaven. Pero sabi niya, ang presence niya nasa atin na dahil sa Espiritu Santo. Amen? Yun ang maganda, kaya ang subject natin ay DNA, His DNA. No, ang ganda, no? Alam niyo, sa tuwing pinag-iisipan ko, ini-imagine ko ang salitang DNA, His DNA, divine nature's ability. Divine nature's ability. It speaks about His nature, His ability. Sobrang daming dumadating sa aking realization sa kanyang salita. At ito ang title ko ngayon, galing doon sa DNA, ay ang title po natin ay ganito.
empowered to discover. Ang DNA po ay ipinagkaloob sa atin upang tayo ay i-empowered. Saan? Sa lahat ng layunin o sa layunin ng ating Panginoon or the reason of the coming of His Son on earth, no? So, yun ang dahilan. So, ang reason for DNA, ang kanyang intensyon ay para madiscover natin kung ano yung buhay na kay Kristo o buhay ni Kristo. Tandaan po natin, dito ang pinag-uusapan natin ay hindi yung buhay natin na luma. Ayaw nga ng Diyos yun eh. Ang gusto niya, di ba sabi niya, ulitin ko lang, sa chapter 16, verse 24 ng Matthew, if you want to follow me, deny yourself. Yung self dito, yung dati mong buhay. Ngayon, bakit? Dahil meron siyang available life. At ito yung lagi nating pinag-uusapan at pinag-aaralan. Yung DNA. No? Ito yung life or the ability of Christ's life. So, ang layunin ng DNA ay upang madiscover natin ang buhay ni Kristo. Bakit? Tanungin ko kayo, bakit kailangan mo madiscover ang buhay ni Kristo? Number one, yun lang, doon lang nasisihan ang Diyos. Sa Bible, sabi niya, doon sa Matthew, binanggit niya yung word na nung bumaba yung kalapate sa kanyang ulunan, sabi nung may tinig na lumabas, "This is my beloved Son, to whom I am well pleased." Ibig sabihin, ang kinaluluguran lang ng God the Father, yung anak niya. Ay bakit yung anak niya, hindi tayo? Kasama tayo kapag sinampalatayan na natin yung buhay na yun. Amen? So, sabi doon, punta muna tayo sa buhay ni Jesus Christ. Ang sentro, ang kakayanan, yung DNA na binabanggit natin, ay kakayanan ito na ipinagkaloob sa bawat isa na sumampalataya para i-honor natin ang Diyos sa pamamagitan ng mga salita niya at maranasan ang nalaman natin para maipakita naman sa mga taong hindi pa mananampalataya. Ang DNA, divine nature ability, will guide us also to know the truth about life. So lahat tungkol sa buhay. Pero hindi mo buhay. Buhay niya. Kaya sa tuwing tayo ay humaharap sa salita ng Diyos, ang binibigyang halaga nun ay buhay niya at binibigyan tayo ng unawa para makakonekta tayo sa Kanya. Sa John chapter 15, kahalagahan ng connection. John 15, verse 5, sabi niya, "Without me, you can do nothing." Ano yung you can do nothing? Pagpatungkol sa bagay ng Diyos at hindi ka nakakonekta kay Jesus Christ sa buhay niya, wala kang kayang gawin. Mananatili kang pangmundo lang ang kaya. Hanggang dito lang sa silong ng langit ang kaya mong intindihin. Pero kapag nakakonekta ka sa DNA, sa divine nature ability, yung spirit niya, sabi niya, kayo ay magbubunga. At sabi niya, ang prayer niya, yung bungang nalaman nyo ay manatili. Ito'y tungkol sa bagong buhay na tinanggap niyo na. Amen? So, sa ganitong sitwasyon, ay nais kong dalhin kayo doon sa sumunod. No? Ito yung maganda sa DNA. Dadalhin ka sa pagkaalam. Hindi ka pababayaan ng kanyang espiritu na manatiling para bang relihiyon lang ang iyong karanasan sa kanya. Hindi. Dadalhin ka na unti-unti sa pagkaalam kung sino ka sa buhay ni Kristo. At yun yung ating ito yung sinabi ni Pastor Noah na entire team ng ating, ng one-year team ng ating local church. Ano? Yung DNA.
So, pasok tayo doon sa tinatawag na paano ba tayo ginaguide ng abilidad ng divine nature. Sa TPT version, Sister Diane. Ephesians, ha? Wala ba si Diane? Pero kanina, ando nga. Nasa mga bata. Okay. Sister Diana, pasensya na. Akala ko si Diane ka pa rin. Late talaga, no? Pag nagkakaedad ka, nalilate. Akala ko si Diane pa, yung pala si Jonah na. So, Sister Jonah, sa TPT version, Ephesians 3:14-20. Ito po ay panalangin ni Apostol Pablo na sumulat sa mga mananampalataya sa Efeso. Ito yung prayer niya sa God the Father para sa mga mananampalataya. Tayo rin, ito, nakaka-relate tayo dahil yung Espiritu noon, Espiritu ngayon parehas din. Iba-iba na lang na ginagamit na tao. Pero ang ating tinatawag na platform of knowing our connection at yung pagkaalam, paano mapiplease o paano ma-expose yung mga meron tayo kay Kristo ay sa pamamagitan ng mga pinasulat. So sabi ni Paul, so I kneel humbly in awe before the Father of our Lord Jesus, the Messiah. Sige, Sister Dan. Jonah. 3:14-20 yan, ha? Para naalala ko yung kanang tawag dito, naalala ko na. Sa sobrang dami kong karanasan, lagi ako may example. Yung tungkol dito, no, yung sa McDonald's. Yung matanda, kung napanood nyo noon pa yan, commercial. Akala niya, yung kausap niya nung una, yung pa rin yung Karen, no, alam niya. So, yung nakakaalam, hindi ko na i-relate, alam niyo na eh. So, ganun pag nagkakaedad, dadating din kayo dyan, mga kabataan. Pero huwag niyo intindihin yun, ang mahalaga. Sabi ko sa Lord, kahit dumating ako sa hindi mapigilan eh. Kaya lagi ko sinasabi sa mga kabataan, huwag na kayong, pag nag-birthday kayo ngayon, tama na yan ha. Bakit po? Dahil sa iyo, tumatanda ako eh. Damay lahat tayo. Pero ang ibig ko sabihin doon, sabi ko, Lord, pag ako ay umabante ang physical age, nananatiling malinaw ang pagtingin ko sa iyong salita dahil hindi maapektuhan ang aking memory dahil ikaw ang aking memory. Kaya kaya ko pa magsalita rito. Pag nakita nyo ayaw ko na magsalita rito, medyo ko na, no? At saka, kaya binabantayan ako ni Pastor Nawatay, baka umiiba na yung kwan mo. No? Ay siya, alam natin, pag siya na nagsalita, kakaiba, no? Talagang nakaka-inspired. Pero alam niya yon, sasabihan na niya ako, Tay, yung salita mo, umiiba na ng tono. Pero hanggat kaya pa, no? By the grace of God, gagawin ko to dahil gusto kong humarap sa Diyos na ako ay may gantimpala. Na dito ang batayan ng gantimpala doon. No? Kaya hindi na ako masyado sa bagay unless nabigyan niya akong pang McDonald. Anyway, balik tayo sa ating aralin. Ephesians chapter 3, 14-20. Sabi niya, the perfect Father of every father and child in heaven and on earth. So, dinescribe lang ni Paul yung pinanggalingan, yung prayer niya. No? Tuloy lang, sister. And I pray that He would unveil within you. So, ang you, nandun yung tinatawag sa inner man mo, nakapwesto ang buhay ni Kristo. Sa loob, wala sa labas. Sa loob. Sa spirit life natin, nandun ang Holy Spirit, nandun yung tinatawag na kakayanan, yung divine nature. At ang panalangin ni Paul, unveil within you the unlimited riches of His glory and favor until supernatural strength floods your innermost being with His divine might and explosive power.
Gusto kong ma-picture out nyo. Doon sa loob nyo, sa ayaw nyo sa gusto, dahil sa salita ng Diyos na pinapakinggan nyo lagi-lagi, naintindihan nyo man o hindi, ito ay nutrients ng ating spiritual part na magiging dahilan para tayo ay mag-mature sa Kanya. Kaya yun ang prayer ni Paul, no? Sabi niya, tayo daw mabuksan sa loob natin ang walang limitasyon na kayamanan ng kanyang kaluwalhatian at pabor hanggang, so may nangyayari, no? Hanggang yung supernatural strength, yun daw lampas sa strength ng physical, ay bumaha sa loob natin sa pamamagitan ng divine nature. Amen? So may posibilidad na ito ay physically hindi mo agad ito maintindihan, pero dahil sa physical to nakalagay, mag-guide tayo na sa tuwing paulit-ulit natin itong makikita, ay unti-unti, dahil divine nga ito, meron siyang kapangyarihan na ipaunawa ito sa atin. No? Para makalakad tayo dito sa lupa, tulad ng anak niya. Okay, tuloy mo, Sister Gianna. Oh, perfect ka ngayon, Gianna. Then, by constantly using your faith. Alam niyo kung ba't sobrang halaga ng faith? Ang faith ay, kung ilalarawan ko, ito yung avenue natin sa mga permanent at sa permanent understanding sa panuntunan ng buhay tungkol kay Kristo, ng buhay niya na nasa atin. Kaya sobrang halaga itong faith. At ang faith na ito, hindi ito faith na galing sa mundo. Faith ito na galing din sa salita niya. Na sa tuwing nakikinig kayo ng salita niya, ito ay nalilikha sa atin by divine process. Kaya sabi ni Paul, by constantly, tuloy-tuloy, na paggamit ninyo ng inyong pananampalataya, the life of Christ will be released deep inside you. And the resting place of His love will become the very source and root of your life. Ang ibig sabihin, kapag na-release ang buhay ni Kristo, meron din siya doon, may nature siya na pag-ibig. Sa loob din, yung pag-ibig na yun ang nagiging ugat ng buhay na panggagalingan ugat na panggagalingan ng buhay noong nature na nakalagay sa atin. Amen? Tuloy mo, Sister Diane. Hindi perfect. Jonah. Pareho kayong D. Pwede ba ilagay yung mga nandiyan, lagyan ng pangalan na para sa bangko? Para pag ganun ko, Jonah, hindi ako magkamali. Then you will be empowered to discover. Ang ibig sabihin, ang pagka-discover pala natin, pag yung buhay ni Kristo ay nag-overflow, yung katangian, yung tinatawag na likas ng buhay niya, which is love, yun pala ang connection natin, then you will be empowered. Doon pala tayo na-i-empower na may discover na tulad din ng mga banal, karanasan ng mga banal. No, yung mga nasa Bible, no? Taka yung mga iba, mga nauna sa atin. The great magnitude of the astonishing love of Christ in all its dimension. Ang pag-ibig pala ni Kristo ay hindi lang isa. May mga dimension pala siya. May iba-ibang sukatan. Dimension, sukatan, di ba, sa Tagalog? May iba-iba pala to. Kaya pala last time, nung basahin ko ang sa 1 Corinthians chapter 3, 2 Corinthians chapter 13, dinefine ni Paul yung love. Pero doon kay John, sa 1 John, ang pag-ibig na binabanggit ni 1 John ay pag sinunod mo daw ang kanyang mga utos. So may iba-iba siyang dimension.
Hindi yung alam lang natin, ay, mahal ko ang Diyos. Okay na sa Diyos yun. Hindi yun okay sa Diyos. Kailangan malaman mo ito. Kaya sobrang halaga ng pag-aaral sa kaalaman na meron tayo sa buhay ni Kristo. Yun ang batayan niya para mag-overflow sa physical ang mga spiritual inheritance natin galing sa anak, galing kay Jesus Christ. Okay, sabi niya, then you will be empowered to discover what every Holy One experiences, the great magnitude of the astonishing love of Christ in all its dimensions. How deeply intimate and far-reaching is His love. How enduring and inclusive it is. Endless love, beyond measurement, that transcends our understanding. This extravagant love pours into you until you are filled to overflowing with the fullness of God. Yung pala ang gusto ng Diyos sa atin, no? Yung fullness ng Diyos, maranasan natin. Parang nakikita ko rito, gusto ng Diyos maging possess tayo. Amen? Gusto niyo ba maging possess? Kaya malungkot pa ngayon ang Diyos, pero pag nakita niya, iba na ang galaw mo. Di ba mga possess, iba ang galaw? Na meron kaming nakaraan lang. Tinitingnan namin, pinapagandal, hiningan kami ng tulong, sasalita yung isang pinuntahan namin. Habang nagsasalita siya, ang una mo na naintindihan namin. Sumunod, may dumaang tunog. Yan, sabi ko na nga ba, yan yung mga malayo na doon sa una niya sinabi. Kaya, kailangan naming ma-define o kaya ay ma-diagnose kung ano yon. Kung ito ba'y depression o possession. Pero parang tingin ko, batay sa karanasan ko, ay walang ito, oppress. Naranasan niyo na yon? Sinong addict dito dati? Wala nang iba ako yun. Dati. Meron akong karanasan ng possess. Hindi naman possess. Oppress. Dahil sa ininom kong gamot na sinobrang ko. Meron akong kaibigan dito, nakaupo kami dito yung nangyari. Diyan kay Galbi. Nakaupo kaming ganyan. Andito siya, yung kaibigan, andito pala sa tabi ko yung kaibigan ko. Habang siya, alas 7 ng gabi, kaya lang nakakuha lang ako, nakakarga na ako nun. Nagsasalita siya, nasasagot ko pa minsan-minsan, pero doon pala sa imagination ko, may kausap din ako. Ang nangyayari, nakakausap ko, yung nasa imagination ko, sabi nung katabi, hindi. Sinabi, hindi, huwag kang magulat. Yun ang tingin natin na babaliw. Yun ang gusto ng Diyos. One time, si King David, ang tingin ng asawa niya, baliw. Pero ang tingin ng Diyos sa kanya ay filled. Amen? Anong term ng asawa niya na baliw? King siya, dahil dumating yung tinatawag na kaban ng tipan, sumayaw din siya doon sa mga pangkaraniwan tao na sa tinatawag na position niya at sa pangkaraniwan tao, masyadong mataas siya, royal siya itong ordinary mga tao. Nakita nung asawa niya, nababaliw ka na ba? Pag napansin nyo na parang baliw na ang tingin sa inyo ng mga tao, sigurado ko, approve na kayo sa Diyos. Ayun ang sabi niya until, tingnan nyo, then you will empower to discover what every Holy One experiences. The great magnitude. Saan ginagamit ang magnitude? Sa lindol. Ano yung great magnitude? Ay, yung halimbawa, ang great magnitude na alam ko pa lang sa pantao, yung nangyari sa Japan, 10. Nagumalaw yung kanilang yung mismong land, na wala ng ilang
ilang tawag doon, yung bang millimeters. Pero ito, alam ko, limitless ang Diyos eh. Kaya natatanaw ko sa darating na taon, Lord, parang ang tingin ko, ang buong bungabong mabuborn again. Dahil dito sa word, paano ito available to sa bawat isa sa atin? Ngayon, nagkukonsider pa lang tayo na normal eh. May kotse ako, may pagkain ako, normal pa yan. Pero pag napansin mo na ang lengguwahe mo iba na, at iba na ang tingin sa iyo ng mga kapitbahay niyo, ang ibig sabihin noon, filled ka na. Amen? Magandang maging filled, basta alam mo. Pag hindi mo alam, ay tulad ka lang nung i-deliver ka namin. Pupuntahan ka namin para i-cast out. Uy, tapos na. 11:30 na. Ang bilis naman ng relo nyo. Pwede ba natin palitan yon pag may service? Yung pabagali natin. Huwag natin isunod sa panahon. Dahil tayo ay nasa limitless time. Wala tayong time talaga. Dahil tayo ngayon ay nasa supernatural condition, sa nature, nasa divine nature, tayo ay timeless. Hindi tayo naiinip. Bakit? Wala kang time eh. Anyway, tuloy ko lang to. Ito, last na to, 11:31 na. Never doubt, sabi rito, no? Huwag daw tayong mag-alinlangan sa kapangyarihan na kumikilos sa atin. At ito ay may inaccomplish siya. Ulitin ko lagi ito ay siya, hindi tayo. Tayo ay sisidlan lang kung saan gusto niya na maranasan natin sa physical ang tinatawag na limitless of His divine nature. He will achieve, sa ayaw niya sa gusto, tuto pa rin ng Diyos, tuto pa rin ng Espiritu Santo, tuto pa rin ni Jesus Christ. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for His miraculous power constantly energizes you. Yun yung DNA. Amen? Masarap ba ang pag naintindihan? No? Pag naintindihan natin to, sobrang sarap. Parang ayaw nyo na sa mundo. Ang ibig sabihin, ayaw sa mundo, hindi kayo kayang i-intimidate ng kawalan. Ngayon, kilala pa lang natin ang Diyos, Lord. Bigyan niyo po ako, binigyan. Ay, praise God, buhay ka, Lord. Handun pala ngayon ang mga mananampalataya eh. Pag wala, Lord, totoo ka kaya? Pag sinagot yung prayer, Lord, talagang totoo ka. Kinabukasan, sinagot na naman, Lord, talagang totoo ka. Sumunod, Lord, but totoo ka ba? Nakalimutan na yung totoo. Bakit? Siya natural. Diba? Maraming mananampalataya, hindi pa possess. Amen? Gusto ng Diyos na maging possess tayo dahil doon lang siya pwedeng makakilot sa buhay natin. That is the value of DNA. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo ay tumayo at magpasalamat sa ating Diyos. Yes, Lord. So, ipahayag nyo, nalabi nyo ang kabutihan ng Diyos sa naintindihan nyo ngayon. No, huwag kayong pumayag na maistorbo kayo ng kahit ano. Hindi yan. Darating ang bagay, kwan lang yan, instrumento lang yan. At gagawin niya ng Diyos sa atin lahat sa darating na mga araw. But first, ang pagbabago ng physical ay galing sa overflow sa loob natin. That is the reason why we continuously learned or pinapag-aralan ang mga katotohanan ng meron tayo sa abilidad ng divine nature na nasa atin. Let us pray. Father God, salamat po. Kinikilala ko na Espiritu mo ang nagbigay sa aking isipan na makapagsalita ng mga kakaibang uri ng pananalitang galing sa Espiritu. Today, O God, ganun din ang mga kapatid, Panginoon. Alam namin na
ang mga salitang napakinggan nila ay lumikha ng kagalakan sa kanilang mga panloob na pagkatao na siyang magsisilbing lakas nila sa darating na mga araw upang makita ng mga tao ang kaibahan mo sa buhay nila. Panginoon, salamat po sa biyaya ng buhay. Salamat po sa DNA. Ngayong umaga, Lord, uuwi kami na punong-puno ng panibagong pag-asa sa naunawaan naming kakayanan ng buhay mo na nasa amin at patuloy na papayag kami na mawala na yung mga dati at ang patuloy na mangyari ay maposes kami ng realidad ng divine nature, O God, upang lalo ka pang makakilos at maranasan namin ang higit sa iniisip namin, ang higit sa nakikita ng physical na mata namin, at sa higit sa natural realm, O Lord. Father God, alam namin, sinabi mo sa iyong salita, na ito ay i-accomplish mo ng inyong nature sa buhay namin. Once again, Father God, we honor you in behalf of your church dito po sa KCC, O Lord. We honor your name, O God. We appreciate your word. We want to give all to you the glory. Panginoon, salamat po. Walang ibang salita na pwede naming magamit tungkol sa nagaganap sa loob namin, kundi ang pasalamatan ka. Ang kaunawaan na amin pong naiintindihan, isa lang ang kaya namin sabihin ng aming labi. Salamat po, Panginoon. But still, O God, you understand because of your Spirit within us. You understand, Lord, ang value ninyo sa buhay namin. Salamat po once again, Father God. We give all to you the glory and honor in behalf of your church, in Jesus' name. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Amen, amen.